Mga minamahal kong kapatid, ngayong linggong ito ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatalaga ng Simbahang San Juan Laterano o yung tinatawag natin sa Ingles na St. John Lateran sa Roma. At ito rin po ay ang katedral ng Obispo ng Roma. Sino po ba ang Obispo ng Roma? Walang iba kundi ang Santo Papa. Ang St. Peter Basilica po ay official residence of the Pope, but his teaching office, yung tinatawag na katedra, ay sa St. John Lateran. At ngayong linggo pong ito, tayo po ay muling tinuturuan at pinapaalalahanan ng Panginoon kung pinakinggan po nating mabuti yung mga pagbasa at kung nakinig tayong mabuti, na tayo po bilang mga binyagang Kristiyanong Katoliko, tayo po ang katawan at templo ng Diyos sa lupang ibabaw. Uulitin ko po, tayo pong lahat ay pinapaalalahanan at tinuturuan ng Panginoon na bilang binyagang Kristiyanong Katoliko at tagasunod ni Jesus, tayo pong lahat ay ang katawan at templo ng Diyos dito sa lupang ibabaw. Kung pinakinggan po nating mabuti, ano po ang sinisimbolo ng mga baka, tupa, ng mga salapi? Yung pong mga iyon ay ginagamit na pagsasakripisyo sa Diyos. Pero bakit nilinis ni Jesus? Dahil si Jesus ang siyang magiging sakripisyo para sa ating lahat. Hindi na po ang tupa, hindi na po ang baka, hindi na po ang kalapati. Si Jesus bilang Diyos ang nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat sa ngalan ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Biruin po ninyo yon, Diyos nag-alay ng buhay para sa ating mga kasalanan dahil mahal tayo ng Diyos, dahil ayaw tayong pabayaan ng Diyos. Saan po nag-alay ng buhay si Jesus? Sa krus. Kaya ang krus na simbolo ng kahihiyan noon ay naging simbolo ng wagas na pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya please, mga minamahal kong kapatid kay Jesus, mahal tayo ng Diyos. Huwag po nating pabayaan at huwag nating sayangin ang pagmamahal ng Diyos na ibinibigay sa atin. Huwag matigas ang ulo. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos never tayong iniwan. Dahil ang Diyos never tayong hinusgahan. Kaya please, patuloy tayong lumapit at kumapit sa kamay ng Diyos. At bilang templo at katawan ng Diyos sa lupang ibabaw, nais ko pong magbigay sa inyo ng 3 upang mapreserba o mapanatili natin ang kabanalan ng ating katawan, ng ating templo, ng templo ng Diyos sa buhay natin. Una po, lumapit po tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pangungumpisal. Huwag po tayong matakot mangumpisal. Huwag po tayong matakot magbalik loob sa Diyos. Pinakamahalaga po na pagsisihan at talikdan ng kasalanan at aminin natin sa ating sarili na tayo ay makasalanan para mas maramdaman natin na pinagpapala tayo ng Diyos. Tandaan po natin, ang isang bagay na marumi ay dapat linisin. Kayo po ba, kakain po ba kayo sa isang plato na marumi? Kakain hindi. Hindi, dahil magkakasakit ka, pwede kang malason at pwede kang mamatay. Kaya dapat linisin, hugasan ng mabuti. Gayon din po sa atin, ang relasyon natin sa Diyos. Ang kasalanan ang siyang nagpaparumi sa atin bilang tao. At ano ang panglinis? Lumapit ka sa kumpisal, humingi ka ng tawad sa Diyos, at hayaan mo ang grasya ng Diyos na linisin ang puso mo. Alam po ninyo,
The more na we accept our own weaknesses, that's the time we might recognize the presence of God in our life. Aminin mo na mahina ka at diyan matatagpuan mo na pinapalakas ka ng Diyos. Pangalawa po, lumapit po tayo sa Eucharistia. Ang Eucharistia ang siyang nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, banal na komunyon. Nagkakaroon tayo ng ugnayan sa Diyos. Nagkakaroon tayo ng paniniig sa Diyos. Mga minamahal kong kapatid, walang magagawa ang lahat, kundi ang Diyos lamang ang makakatulong sa bawat isa sa atin. Ngayon po, ang bansa ay hinahagupit ng bagyo. May magagawa po ba ang pera? Sa tingin ninyo? May magagawa po ba ang malalaking bahay? Sa tingin ninyo? May magagawa po ba ang mga sasakyan ninyo? May magagawa po ba ang laki ng katawan ninyo? Wala. At kanino tayo umaasa ngayon? Lord, maawa ka sa amin. Lord, ilayo mo po kami sa trahedya. Lord, pahupain mo na ang bagyo. Ito po ay paalala sa atin na ang tanging makakatulong lang sa buhay natin ay ang Diyos. Amen? Kaya huwag tayong bibitaw at huwag tayong magmamataas sa Diyos. Pangatlo at panghuli, wala pong kwenta ang pangungumpisal, wala pong kwenta ang pagtanggap ninyo sa komunyon at pagdalo nyo sa misa kung paglabas nyo naman sa simbahan, hindi naman nababago ang inyong buhay. Anong ibig kong sabihin? Yung nangumpisal ka, nagsisimba ka nga linggo-linggo, pero kada tapos naman ng misa, ang ugali mo, ugaling demonyo pa din. Hindi nababago. Yung simba ka ng simba, pagkatapos, numero 1 chismoso, chismosa, numero 1 magnanakaw, numero 1 magulo, numero 1 walang pakialam sa kapwa, wala ring silbi. Actions speak louder than. Mga minamahal kong kapatid, mahal tayo ng Diyos, kaya yung pagmamahal natin sa Diyos, ipakita sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Parang ganito lang po yan. Lagi kong sinasabi sa mga estudyante nung nasa school pa po ako, tuwing Mother's Day at Father's Day, Mami, ipopost nila sa Facebook, tama? Mama, ikaw ang best na mama sa buong buhay. I love you. Ganon din sa Papa. Papa, ikaw ang best na daddy. I love you. Happy Father's Day. Tapos inutusan ng magulang, magugas ka nga ng plato, kung makapagdabog, wagas. Pagmamahal ba yon o pakitang tao lang? Kaya mga kabataan na naririto, sumunod sa magulang at ang pagmamahal sa magulang, yung simpleng paggawa ng mabuti sa tahanan, hindi yung pang Facebook mo lang. Okay ba yon? Mga bata, mga kabataan, sinasabi ko sa inyo, ang pagmamahal sa Diyos ay dapat nakikita kung paano tayo makipamuhay sa ating kapwa. Nasa Diyos ang awa, kaya isabuhay natin ang awa at pagmamahal ng Diyos sa iba. Amen. Ipahayag po natin ang ating